Umpisa pa lang sasabihin ko na bilhin nyo na. Hindi kayo magkaamali. Tama na pinareview nyo to sa akin. Palaging nire-request itong sapatos na to sa akin. Ito yung Peak Ranger 2.0. Hey, I ain't never giving up. Said I never give up. Super late na nga, no? Kasi ngayon ko pa lang ito mare-review. Kasi to be honest, no? Maging honest na lang ako, guys. Marami na rin naman ako na-try na pick. Though, puro magaganda yun. Pero kasi, ito, wala akong nakikitang extraordinary. Nothing special, kaya ngayon ko lang siya na-review. Pero, dun ako nagkamali. Kasi, high performance po pala. Kaya, samahan nyo ako. I-review na lang natin to. Umpisa na nga natin sa aesthetic and material, no? Parang dual layer to ng mesh. And may mga infusing dito for durability. Infusing din sa likod for rigidity rin. Dagdag support, no? Kung nagto-toe drag kayo, tatagal din to. Makapal yung infusing niya. May TPU plate dito sa heel counter for support na naman. Mismatch colorway, by the way, yung meron ako. Alam niyo naman, mahilig ako sa mga mismatch na sapatos, no? Pero marami pang kulay naman pagpipilian ko. And kaya hindi ko po ito bahalak talagang i-review. Kasi kung titingnan niyo siya, parang napaka-plain, parang napaka-simple, parang napaka-minimalist naman. And yung mga material niya nga, parang alam niyo yun, parang mediocre. Parang okay lang, sakto lang. Yung foam na ginamit, full length na Tai Chi foam, na isa sa pinapaborito kong foam nga dahil sa lambot nito, sa impact protection, mamaya natin pag-uusapan yan. Pero parang for me, yun lang yung nagdali. Pero yun nga guys, ulitin ko, doon na naman ako nagkamali. Kasi, oo, aesthetic and material, iskura na natin to. Bibigyan ko ito ng decent 8.5 out of 10. And okay naman yung cushioning, unique yung silhouette, low cut, mid cut, okay na okay pa rin naman. Plain and simple, direct to the point, parang ganun. Mataas pa rin ang binigay natin. Pero ito, traction, for me, dito ako nagulat. One of its best selling point, herringbone pattern na may mga zigzag pattern, soled rubber outsole sa kapit. Totoo nga, so far naman talaga, no, yung mga ginagamit kong pick, though rare ako mag-review ng pick, pag talagang nire-request nyo sobra, so far, lalo naman talaga, very underrated tuloy sila, no? Pero yung sobrang kapit, hindi masyado nag-a-attract ng dust. Malapitan, guys. Stop on a dime, tap your traction talaga, very squeaky. 10 out of 10 yung squeak test ko dito. Sa tingin ko, no, durable enough pa rin to kahit i-outdoor ninyo. Matigas pa rin siya, malalaki naman yung grooves, tight, magkakadikit naman. May mga maliliit lang na grooves dito, may mga maliliit lang na pattern dito sa palibot ng pick. So far, sa tingin ko tatagal pa rin ito kahit i-outdoor ninyo. So parang mako-consider ko to as indoor-outdoor na basketball shoes. And because of that, bibigyan po natin to ng 10 out of 10 sa traction and outsole. Next, punta na tayo sa safety and support. Ito ba, nagulat ako dito kasi pag titingnan mo siya, mukhang wala naman masyadong support. Pero yung pala yung mga infusing na to, di ba sabi ko kanina, ang kapal niya, mukhang very supportive talaga na kahit mag-toe drag, tatagal to sa outdoor, hindi masira. And yung mga leather infusing, may mga leather din po na layering. Mararamdaman mo yung support din eh. Matigas din, maganda yung mga stitching. Plus, dito, yung heel counter, yung TPU plate dito sa may heel part. Ganda, ang ganda ng support dito. Ang ganda ng lockdown. Feeling mo parang ang naka-mid cut, naka-high cut na sapatos. Almost the same ng support ng Shockwave. Pero sad to say, siyempre, kahit papano, gusto ko pa rin ng torsion plate. Diba? For twisting support, torsional support, wala po siyang torsion plate eh. Wala, foam lang po lahat. Pero okay lang. Okay naman yung foam niya. Hindi naman kasi sobrang lambot. So, parang may torsional support naman na konti. Outrigger ng konti din. Hindi masyado. So, dahil dyan, parang bagay siya pang point guard. Yung mga players na hindi nangangailangan masyado ng support. So, bibigyan ko po ito ng 8 out of 10 sa safety and support. Okay pa rin, pero kung sana nag-torsion plate sila, magugustuhan ko. Kasi guys, muntik ako makalimutan sabihin, no, yung mga jab step, euro step ko, dahil dito sa parang infusing na to, itong umaangat na kulay blue, okay, ang kapal kasi ng infusing talaga. So, yun talaga yung nagdala. May lockdown pa rin, may lateral containment pa rin. So, mga euro step, jab step, okay pa rin kayo, covered pa rin kayo, kahit infusing lang. Kasi infusing, panalo na. So, next, punta na tayo sa fit and comfort. Ito, isa na naman sa best selling point niya. Alam naman natin na pag Tai Chi, umpisahan na natin sa Tai Chi foam. Step in comfort, ang lambot talaga. Sumikat nga ito dahil sa mga tsinelas nila eh, no? Dahil nga sobrang lambot, ang sarap suotin, kahit full day mong suot yan, okay lang, game pa rin yan sa'yo. Ang daming compression nito, no? Ang daming compression kasi exposed naman yung foam, no? Kahit medyo
medyo malaki yung hill counter, yung hill TPU niya dito, okay lang, no? Kasi exposed naman yung foam in both sides. Very plush po talaga to. Mula dati pa hanggang ngayon, gustong-gusto ko yung Taichi foam. Plus, syempre, mesh po ito, double layered mesh. So, alam naman natin pag mesh, nandun yung comfort, no? Bumababa nga lang yung durability. Good thing may infusing nga, pero kanina pa natin pinag-usapan yun, no? Well padded all throughout. Ang lambot, ang sarap ng pakiramdam sa loob. Yummy! Well padded din yung tang. Ang kapal ng padding dito sa heel. Maraming forefoot flex, no? Marami namang forefoot flex. Heel to toe transition, okay naman. Makakagalaw yung paa nyo. Low cut po ito, no? So, very mobile yung paa nyo dito. Napakagaan din naman. Malamang magaan ito kapala kasi mesh nga po. More on mesh, tapos walang torsion plate, isa lang yung TPU dito, walang carbon fiber, no, na shank plate. Kaya magaan po talagang sobra ito. Pero yun nga, sa fit, puntahan natin. Regular fit, okay na okay yung pakiramdam nga. Sinabi ko na kanina, yung paa ninyo walang dead space. Maganda yung fitting sa loob. Parang dun sila nag-prioritize, no, sa comfort talaga. Alam naman natin na pag nilagyan mo rin ng shank plate, lalo na kung carbon fiber, syempre merong rigidity. So, yung comfort po talaga nito, mataas. True to size na po kayo dito. Perfect na kagad yung fit. Bibigyan ko po ito ng 10 out of 10 sa fit and comfort. Next, punta na po tayo sa breathability. Halatang halata naman yung breathability nito, guys. Sobrang lalaki ng butas. Screen mesh nga. And all throughout mesh po siya hanggang sa likod. So, puro mesh. 100% pasok yung hangin. Lalo na sa side. Kita mo parang butas nga. Pag makikita yata dyan yung yung medyas ninyo. Makikita yung kulay ng medyas ninyo pag suot nyo to. So, very breathable. 10 out of 10 po talagang breathability. No need na mag-explain ng too much. Patagalin, wag na. 10 out of 10. Next, punta po tayong cushioning. Full length Taichi foam. One of my favorite. Ulitin ko na naman. Ang kagandahan nito, no? Kahit full length siya na Taichi foam, hindi nila masyadong kinapalan na parang yung chinelas. Ang Taichi foam, sobrang compression, sobrang sarap, sobrang lambot, very plush, pero may downside siya. Sa experience ko lang, medyo meron siyang delay. Merong millisecond lang naman. Very mushy kasi. Napakalakas ng compression, napakadaming compression. Kaya minsan parang may delay akong feeling. Hindi very responsive, no, yung feeling ko sa Taichi foam. Pero dito kasi, parang dahil manipis lang and flat yung Taichi foam niya, maganda yung responsiveness, low to the ground pa rin, kaya siguro pang guardia talaga to. And dito naman, may caging dito and may caging naman. For me, dapat kinikage yung Taichi foam. Kasi pag masyado siyang naka-expose, may imbalance parang too mushy. Lalo na dito sa forefoot, guys, syempre, ito yung pang-push natin Itong part na to, itong forefoot, yan yung pang-push natin. Diyan tayo nag-explode. Tama naman na kinage nila dito. And konti dito. Parang may compression pa rin. Basta sa experience ko po talaga, no, yung Taichi foam, isa yun sa mga nasa top tier ko, no, sa pag pinag-uusapan yung cushioning. So nakakatuwa, for me, pang guardia po talaga, shooting guard, point guard, kasi very responsive, you will feel fast, you will feel quick. Low to the ground pa rin naman siya. Kahit wala siyang torsion plate, parang okay lang. Kahit wala siyang shank plate. No, may decent bounce. Pero yung nito, guys, yung impact protection, mula noon hanggang ngayon, the best din talaga. No? Kasi sobrang lambot talaga. Very mushy talaga nung foam na to. So because of that, bibigyan po natin siya ng almost perfect sa cushioning 9.5 out of 10. Last, punta na tayo sa pricing, no? Sa price tag. Napakaganda ng pricing nito, no? Napakamura nito, napakasulit. Parang nasa 2,500, 2,200 na lang siya nandyan. Magagamit pa yung voucher, no? Sobrang mura sa ganitong performance, ganitong itsura. Magugulat kayo. Hindi kasi kayo mag-expect ng too much dito, no? Pero yun nga, baka magkamali kayo, no? So, umpisa pa lang sasabihin ko na bilhin nyo na. Hindi kayo magkaamali. Tama na pinareview nyo to sa akin. Bilhin nyo na siya. Price tag, bibigyan ko ito ng 11 out of 10 kasi napakasulit niya. Isa siya sa pinakasulit sa Peak. Yung iba kasi doon, hindi ko pa gusto yung presyo. I'm just being honest. May ibang sapatos ng Peak, hindi ko gusto yung presyo. Dahil siguro, hindi naman ako ganun kayaman and hindi ko afford yung iba. And nasanay ako na yung Spencer Dinwiddie na sapatos ng 361 degrees, nasa 3,000 lang. Yung KCP, nasa 3,000 lang. Yung X-Step, mga Jeremy Lin, nandun lang din. So, kaya siguro nasanay ako. Huwag kayong mag-alala, maglalagay naman ako ng link dyan sa baba. Trusted seller po yan.
Lazada, Shopee, nandiyan po yung link. And sana gamitin nyo po yung link na ilalagay ko dyan kasi may konti akong commission na nakukuha. May affiliate commission po ako. Maliit lang, pero malaking tulong na po yun para mag-grow pa rin, lumaki yung channel natin, matulungan ako na mag-create pa ng mga quality na videos, no? Yung voucher, magagamit nyo pa rin dyan sa sapatos na yan, and yung price hindi magbabago. Hindi magbabago yung price, same pa rin, pero malaking tulong na po sa channel natin, no? Marami po salamat in advance sa mga gamit po na link, and kung naghahanap pa po kayo ng iba pang mga thick na sapatos or mga pang-point guard na sapatos, maglalagay po ako ng link dito, and yung bilog dito papindot na rin po para makasubscribe po kaagad kayo para lagi updated sa mga next videos. Kung marami po salamat sa panonood, mag-ingat po kayo palagi, lagi nyo rin po tatandaan, always drink your protein. Bye!